Magandang araw mga bossing. Ayan, nandito na naman ang inyong Tito Baldog. Ayan, storytelling ulit tayo mga boss. Busy akong tao, hindi sobra, sakto lang. Yung GF ko, hindi. So hindi okay ang GF mo. Work from home tapos nakipag-live-in sa akin. Ako lahat ang gumagawa ng trabahong bahay dahil gusto niya ng princess treatment. Disney! Hindi ko dina-downplay yung work from home pero meron siyang 9 hours para mag-work. Ako may 9 hours para mag-work, 2 hours combined commute, hindi pa kasama dun yung pagasko sa sakyan ko at traffic. Few hours na gawaing bahay at laba pag weekends. One little time na nagmamadali ako, inutusan ko siyang maglaba. Dahil Sabado naman. Ang sagot, hindi mo ko girlfriend para gawing utusan. Wow. This was her usual answer. Kada may utos sa kanya plus dinagdag niya na kahit pakasalan ko siya, ay di siya magpapakayaya para sa akin. So napaisip ako bakit di ako mag-hire ng yaya. Ang bayabas naman ng jowa mo, boss. Lalaki si sender guys ha. Ang bayabas naman ng girlfriend mo. Soli mo na to. Sakit sa ulo to, boss, promise. Tuloy natin. I said kulang oras ko. Gusto ko magbigay ng way para sa hobby, so may petty as hired someone with pay na mas mataas sa salary niya. She's only getting like 20k something sa work niya. Ang bayad ko sa yaya is 25k. Wow, galante ka, boss. Sana all, boss, pwede mag-apply ng yaya sa'yo. Yayo na lang, boss, yayo. Yun, nagalit siya nung nalaman niya na pagpapasahod niya is mas malaki pa sa salary. In short, ganun. Tapos nag-iiyak, nag-insecure siya sa yaya, lagi kong kasama. Kasi nga, ayaw mo magpaka-partner bilang mag-act na partner eh. Sa partner mo, sa boyfriend mo or kalibin partner mo na lalaki, girl. At the same time, ang asta niya walang pakialam sa akin at ayaw mag-effort. O diba? Tapos mag-iiyak-iyak ka, dipungal ka. Lagi siya nagbe-bedrock expecting ako din para sa kanya. Nangihinayang at nangliliit pa siya kasi yung pinapasahod ko mataas sa sahod niya. Sabi ko pwede ko sa kanya ibigay pero hindi siya yaya, so sorry na lang. Ano yun? Buang din tong dalawa nagpartner na to eh, no? Sobrang daming away, maraming beses siyang umiiyak sa panliliit, selos at insecurity. Kaninang maaga, nag-impake na siya at nakipag-iwalay na. Wala nang palamunin sa pamamahay ko. Oo, hindi siya nagbabayad ng bills. All she does ay humiga sa bed para mag-work and phone. Grabe naman yung jowa mo, boss. Grabe. Pero boss, ba't ang taas mo magpasahod sa yaya? Pwede ba mag-apply dyan, boss, kay sender? Diba? Grabe naman. Magbasa tayo ng ayan, si Truth Slap. Ito nga pala galing kay Truth Slap page sa Facebook. Sabi ni Truth Slap sa comment section, naging dilulu dahil sa princess treatment. Disney princess yarn. Yun. Sabi naman ng isa nating netizens, pare-pareho naman silang may mali. Yung ex-GF na walang pagkukusa at si sender din na tinotolerate ang pagkatamad ng ex niya para mabigayan Disney princess treatment ko. Oo nga naman. Diba? Disney princess, ano yun? Takti na yan. Tama naman yung isang netizens natin. Diba? Dapat guys, diba? Mag-aasawa kayo. Diba? Alam nyo itong si sender na lalaki. Lalaki to si sender eh. Kasi nga, yung kalibin partner niya. Gusto raw magpaka-princess. Pero kung ako sa inyong dalawa, parehas na lang kayo maghiwalay. Tama yung ginawa nyo. Hindi kayo parehas na tumatawag dito, hindi kayo parehas na partner. Hindi kayo parehas na wife or husband material. Kasi, walang sense, hindi kayo nagtutulungan. Para saan pa, di ba?
Guys, kaya nga 'di ba tignan nyo, kung siguro naman narinig nyo na tong true sickness in health, till death do us part, sa hirap at ginhawa, 'di ba? Ayun yung meaning niyan, mga boss mga madam. Dapat once na pinasok nyo na yung live-in na kayo o kahit sabihin nyo hindi pa kayo kasal, alam nyo na dapat yun. 'Di ba? Hindi nyo na dapat na nagtutulungan dapat kayo, nag-uunawaan. And pinaka most important pag may ganyan, 'di ba? Communication is the key. 'Di ba? Parang parehas kayong kupal 'Di ba? Through sickness and in health till death do us part. Sa hirap at ginhawa. Kaya nga kayo partner 'Di ba? Tapos ayaw magpakasal dahil ayaw magpakayaya. Ano yun? Buti na lang hindi kayo nagpakasal kasi sinisira nyo lang yung matrimony o yung kung gaano ka banal ang pagpapakasal. Sinira nyo lang dalawa yung buti hindi kayo nagpakasal. Tama yung ginawa nyo kasi parehas kayong tolongges. 'Di ba? Sabihin nating tolongges, ang laki magpasahod ni ayaw naman kasi ni babae magpautos, ayaw magpakayaya. Paano pag nagkaanak na kayo? 'Di ba? Sino mag-aalaga para sa nagtatrabaho, 'di ba? Dapat nagbibigayan, nag-uunawaan, nag-uusap, 'di ba? Kaya nga through sickness in health till death do us part. Sa hirap at ginhawa, sabay dapat kayo magtutulungan, mag-grow, 'di ba? Ewan ko ba kung grow na yan, butangin na, nauso lang yan ngayon Mga grow salita. Sabay kayong magtutulungan kayo, sabay kayong uunlad. Ganun yun mga boss. Buti na lang kayo kasi sisirain nyo lang ang imahe ng kasal. Ngayon, ang daming nasisira, di ba nagpapakasal. Tapos maghihiwalay. Buti na lang, hindi kayo nagpakasal. Ayun. Buti. Kasi sisirain nyo lang ang image o ang sakramento ng kasal o ang kahalagahan ng kasal. 'Di ba? Kaya mas maganda na maghiwalay kayo. Ayun mga boss, yan yung storytelling natin. Ayan, shout out sa Truth Slaps post. Yan, nalilibang ako sa mga ganito na pagbabasa at nakakakuha rin tayo ng mga makukulit na komento sa mga netizens natin sa through social media. Ayan, kung may gusto kayong story, PM nyo lang yung page ko, yung story nyo, love man yan, or anong istorya sa buhay nyo, kung gusto nyong mag-vent out, maglabas ng sama ng loob, or horror story, pwede din kung ano yung mga naranasan nyo, mga kababalaghan o kalokohan o kagaguhan sa buhay nyo, sa buhay pag-ibig nyo, PM nyo lang yung page ko mga boss. Pag-uusapan natin dito yan. Hanggang sa muli, Tito Baldog, Baldoga na!